mga palangga, it's Meg and JP. Alam niyo ba na pwede pala tayong ma-build-in error ng finance charge sa ating mga BPI credit card? If you want to know more at kung gusto niyo din po malaman mga palangga yung mga dispute process and reversal process sa ating mga BPI credit card, just keep on watching! As an update mga palangga with my BPI credit card experience, especially dun sa recent bill na na-receive ko noong March 7, na-surprise ako mga palangga kasi nagkaroon ako ng charge or extra charge at hindi siya nagmamatch mga palangga doon sa tracker ko. Most of the time kasi mga palangga sa tulong ng tracker kapag dumating yung SOA ko, tapos kapag nang-match yung amount doon sa SOA ko tsaka doon sa tracker na ginawa ko, binabayaran ko na agad yung bill. But this time mga palangga, medyo na-surprise talaga ako kasi hindi nagmamatch yung amount doon sa tracker ko tsaka dito sa pinaka-recent bill ko or recent statement ko. Hindi naman siya kalakihan mga palangga, and to be specific, nasa 79 pesos and 16 centavos yung nagre-reflect doon as an extra charge. And na-surprise lang din talaga ako mga palangga kasi nagpo-fall siya under finance charge. And normally, yung pagkakalam ko kapag magkakaroon ka ng finance charge is kapag may previous bill ka na hindi mo nabayaran or meron ka mga past due balance, saka ka magkakaroon ng finance charge or interest. So, ang ginawa ko mga palangga, na-review ko yung previous bill para ma-check kung may mga previous balance ba ako, baka mali yung nabayaran ko na amount. So, na-review ko naman siya mga palangga, mukhang okay naman siya, wala naman ako nakitang mga past due sa mga previous bills ko. And normally, kapag dumating yung bill, binabayaran ko na agad yung bill ko as long as nagmamatch tsaka tama yung amount. At kung may mga mali naman, so kapag nagkakaroon na adjustment, so ang binabayaran ko na is yung adjusted amount o yung pinaka-correct amount ng bill. Kaya naman nagtaka talaga ako kung paano nga ba ako nagkaroon ng finance charge. So what I did mga palangga, as usual, tumawag ako kay BPI customer service para i-inquire yung charge na yon. And then nag-investigate yung nakausap ko mga palangga, and sabi sa akin is built-in error daw siya kasi wala naman daw siya makita talaga mga past due or other past due sa mga previous bills ko pa. Nag-work din naman ako mga palangga sa isang financial company. So, naiintindihan ko na hindi rin talaga maiiwasan yung mga built-in error. So, ang ginawa na nakausap ko sa BPI mga palangga is nag-file siya ng dispute. So, nag-submit siya ng dispute dun sa finance charge and then tinag niya yun as a built-in error. And then, in-advise niya din ako na it may take 4 to 5 business days daw bago mag-reflect yung adjustment or yung reversal sa aking BPI online account. Since nasubmit yung dispute ko mga palangga nung March 8, so counting 4 to 5 business days, so in-expect ko siya mga palangga na mag-reflect yung reversal around on or before March 15. Pero no March 12 pala mga palangga, nag-post na agad dun sa online account ko na nagkaroon na ng reversal dun sa finance charge. So nagre-reflect na dun as a reversal with that specific amount. Kaya naman I'm super happy talaga mga palangga with the assistance na receive ko sa customer support ni BPI kasi every time na magkaroon ako ng mga charge, like what happened before na na-build in error ako or na-duplicate charge, so they were able to help me para mag-file ng dispute at para makabayad din ako ng tamang amount. Although na-reverse yung finance charge mga palangga, which is happy ako kasi hindi ko naman talaga in-expect yung ganung charge, hesitant pa rin ako mga palangga na built-in error siya. Kasi with my previous bill na na-share ko sa inyo before na na-charge ako ng annual fee. Pero after that bill mga palangga, na-generate na yung bill, kinabukasan, nag-automatically reverse yung annual fee. Kaya naman, ang binayaran ko lang with my previous bill is yung adjusted amount, hindi yung kung ano yung nakalagay doon sa bill na may kasamang annual fee. So, iniisip ko mga palangga na kapag nagkaroon ng reversal or credits kay BPI credit card, is hindi niya binabawas doon sa mismong bill na yon. Baka binabawas niya pa yun or ginagamit niya sa credit for the next bill pa. At dahil ayaw ko din maulit yung ganitong situation mga palangga at para alam ko din kung ano nga ba yung process talaga ni BPI when it comes for credits and also for reversal, so tumawag ulit ako sa customer service nila para i-clarify yung process na yon. And ang sabi na nakausap ko mga palangga is mukhang ganun daw talaga yung process ni BPI na kapag merong reversal or credits, instead na ibabawas siya doon sa pinaka-outstanding balance ko na dapat kong bayarin with that bill, is mag-reflect pa siya doon sa next bill ko or madideduct siya doon sa mga current purchases ko ngayon. So, dapat pala daw, bayarin ko kung ano yung nakalagay doon sa statement kahit may mga incorrect charges man doon or may mga expected ako na reversal na magre-reflect. So, kailangan ko pa rin daw bayarin kung ano yung naka-indicate doon sa statement ko. And then the rest, yung mga reversal or yung mga credits, isipin ko na lang daw na overpayments siya na pang-deduct ko with my next bill na rin. Although sobrang helpful ng mga customer service na mga palangga kasi akalain mo yun, di ba?
Sabi sa akin nung una nakausap ko is built-in error daw. Pero tinulungan naman nila ako mag-file ng dispute. So, sobrang helpful talaga ng kanilang customer service. Pero knowing that process mga palangga na ganun palang nag-work sa BPI na kung saan na kapag may mga reversal or credits, sa next bill pa siya at kailangan mong bayaran kahit may mga incorrect charges na dun sa statement mo is kailangan pa rin siyang bayaran para ma-avoid mo yung mga finance charge or other extra fees. For me, parang hindi okay yung sa akin yung ganung process. Kasi nga, what if kapag malaki yung finance charge? What if sobrang laki ng mga extra charges tapos kailangan mo pa rin siyang bayaran, di ba? So, I think that's something na kailangan nilang i-improve. I'm not sure kung ganun din nag-work yung ibang credit card. So, sa mga palangga natin dyan na meron din credit card sa ibang mga banks. So, share nyo naman sa comment section mga palangga kung paano yung dispute process o di kaya yung reversal and credit process with the other banks. So, knowing na ganito nga yung process ni BPI pagdating sa mga credits and also reversal sa BPI credit card bill. So, ang ginawa ko mga palangga is binayaran ko pa rin kung ano yung extra charge doon sa current bill ko. So, binayaran ko pa rin ng buo kung ano yung nakalagay doon sa total outstanding balance ko doon sa mismong bill. Tapos, iniisip ko na lang na yung reversal, although na-reverse na siya mga palangga sa online account ko, so iniisip ko na lang siya na gagamitin ko na lang yun as pandeduct sa next or incoming bill ko. Like, iniisip ko na overpayments siya. And another confusions ko pa rin mga palangga kay BPI credit card bill is pagdating sa computation ng finance charge. Although, pag titingnan natin yung ating statement mga palangga doon sa mga next pages, may nakalagay doon ng mga sample computation kung paano nga ba nakukuha yung finance charge. Pero hindi ko pa rin siya maintindihan, nagugulahan pa rin ako. So, tinanong ko yung customer service na last na nakausap ko, na nag-clarify sa akin ng process. And then, tinanong ko siya kung magkano nga ba talaga yung interest o yung finance charge, paano nga ba siya nakukompute. Ang sabi sa akin, kasi dun sa bill lumalabas 3%, dun kapag mag-check ka dun sa sample computation, so meron dun 3%. Pero ang sabi dun nakausap ko sa customer service nila is 2% daw, i-multiply ko lang daw yung remaining balance ko into 2%. Pero whether 3% or 2%, hindi ko pa rin makuha mga palangga kung paano nga ba nakuha yung finance charge na 79 pesos and 16 centavos. Kasi yung previous bill ko mga palangga na kung saan na-adjust siya, yung amount na na-reverse is 2,050, which is yung annual fee. So, yun yung hindi ko binayaran or hindi ko sinama sa payment considering na nag-reflect naman siya as reverse. Kaya naman ang binayaran ko lang talaga that time nung sa previous bill ko is yung adjusted amount. So, kung kukunin ko mga palangga yung 2,050, let's say, hindi ko nga siya binayaran kasi nga adjusted amount siya. Pero kung included nga talaga siya mga palangga na dapat kong bayaran kahit may reversal siya, hindi ko pa rin makompute kung paano nga ba makuha yung 79 pesos and 16 centavos. Kasi kung i-multiply ko yung 2,050 pesos sa 3% or 2% man, hindi nagmamatch yung amount. Anyways, gawa natin yan ng video mga palangga soon kapag na-figure out ko na kung ano nga ba yung tamang computation ng finance charge pagdating sa BPI credit card bill. Gusto niyo ba yun mga palangga? Para naman magkaroon tayo na idea what if kapag may mga remaining or past due balances tayo, ano yung mga dapat nating i-expect ng mga extra charges or finance charge, paano nga ba nakukompute yung interest. So, para magkaroon naman tayo na idea when it comes sa process ni BPI sa mga finance charge. So, overall learnings mga palangga with this experience. So, napakahalaga pa rin talaga na dapat check and monitor natin yung mga statement or mga SOA na na-receive natin. So, kailangan natin i-double check mga palangga yung bawat charges, kung tama nga ba yung mga charges bago natin ito bayaran. So, if may mga incorrect charges tayo mga palangga or any confusion sa ating mga credit card bill, so much better mga palangga na kailangan natin mag-reach out sa ating card provider para ma-double check nila sa system nila at ma-clarify tayo kung paano nga ba yung kanilang process. At kahit maliit man yung nahalaga mga palangga, mas maganda pa rin na alam natin kung paano nga ba yun nangyari para ma-avoid natin yung ganong charges sa mga incoming bills pa natin. So, that's it for this video mga palangga. I hope na nagkaroon kayo ng idea about sa reversal process pagdating sa BPI credit card bill. And please consider as well to like and subscribe for more helpful videos like this. And as always, thank you so much mga palangga for watching. It's me again, JP, and remember to be kind to yourself and to others. I'll see you on the next one. Bye!